Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Radyo Man Jenny Pahilangan. Ito po ang Usapang Batas ngayong araw na ito ng Martes. Ayan. Siyempre ho, ang ating Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. Partner Attorney Rene, magandang gabi. Magandang gabi sa ating mga kayubi. At exciting na naman ang ating pag-uusapan ngayon dahil sabi nga natin kahapon, may sorpresa pang dadating sa mga araw na to, sa linggo na to. Oo, para lagi kailangang magbaon tayo ng popcorn. Oo, madami-daming popcorn ang dapat na ating kakainin. Ay, baon-baon. Ay, nako, attorney partner. But anyway, bago natin umpisahan ang ating mga pag-uusapan, pwede sila partner Attorney Bueno makibahagi sa ating programang Usapang Batas. Mangyari po paki-like and share ang ating programa DZXL News. Live na po tayo sa Facebook, YouTube, TikTok at X po. Makibahagi kayo at magkomento sa mga ipapaliwanag sa atin na naayon sa batas ni Attorney Rene Bueno. So, partner, ayan. At ayan na, nag-share Konsaki, Maylene Addictus Rex, hello, Marian Anali and everybody. Magandang gabi sa inyo. Brenda Barton daw, hello din. Attorney, partner, kahapon, kongresista. Ngayon, No, ngayon, senador. pero dalawa lang. Oo. Pero kung matatandaan mo, last week, ating pinag-uusapan itong Bicameral Conference Committee. Yes. Na kung saan tinatanong natin, sino ang salarin? Senador or kongresista? Oo. Pero lumalabas, hindi lang senador, pati kongresista. Oo nga. Ang mukhang madidiin dito sa investigasyon na to. Oo. Pero meron pa kaya bukod sa senador, no? May kasunod pa to, palagay ko. Ito ay patikim pa lamang. Yun nga gusto kong sabihin sa'yo, partner, mukhang nasa, ano pa lang tayo, kumbaga opening pa lang. Tikim pa lang to eh. Kumbaga sa ulam at kanin pain-in pa lang yung sinaing. Madami-dami pa to, Marami-rami partner. pa to. Pero when you were watching kanina, anong ano mo? Talagang kapanapanabik ka, no? Mga Ako'y detalye. habang nanonood o pinakikinggan ko sa radyo din kasi yung investigasyon habang may ginagawa ako sa opisina, ako'y gigil na gigil Wow. sa aking nadiscubring mga revelasyon Gusto ko yun. nitong tumatayong witness. Ano yung gigil, ganun-ganun? Oo. Gigil na gigil talaga, Supposed to be attorney. magbablog sana ako nung medyo magpapahinga na ako. Hindi ako nakapag-vlog sa galit ko Nako, talaga naman. Sa inis ko doon sa ibinulgar ng isang assistant district engineer ng Bulacan Public Works In the Office. person of Bryce Hernandez. Eto na, attorney, pupunta tayo sa pinaka sabi natin exciting part, no? Pero ang tanong ko sa iyo, partner Attorney Bueno, kahapon pinag-uusapan natin kung po pwedeng maging state witness ang Diskaya, no? But this time, itong si Bryce, no? Meron bang ano bang paliwanag na ayon sa batas? Pwede din ba maging state witness? As compared with between Diskaya and Bryce Hernandez, ako, based on my own personal legal opinion, Yes po, attorney. Bryce Hernandez is more qualified to become a state witness rather than getting Diskaya to become a state witness. Kasi nga yung absolute necessity, number one element yan para ikaw ay maging state witness. As we discussed yesterday, ang sabi dyan sa absolute necessity, there should be no other direct evidence available. So that the prosecutor can proceed with the investigation and filing of the case. Kung ganitong lumalabas na naririto si Bryce Hernandez, as compared dito kay na lumalabas na principal to isa sa mga mastermind doon sa crime, alleged crime. Si Bryce lumalabas na bagman lang. Uy, napanood ko yun. Maganda yan, di ba? Yung yun, Bagman. True to life yun. Starring? True to life story yun. Oo. Di ba? Parang lumalabas na true to life. Okay. So si Bagman can be a state witness. Si Bryce Hernandez. Kasi hindi siya yung nag-a-appear na most guilty dito sa issue na to. And then hindi naman din
siya yung other available direct evidence dito sa kaso na to eh. So mawawala na sa eksena dito si Diskaya. Yun, kung ang pag-uusapan lang naman state witness. Kumbaga sa pipitsugin lang tong price as compared with Diskaya. Okay. Kasi sa Bagman, ito yung tagabilang ng mga pera, tagahatid ng pera, taga-communicate paano ang coordination sa abutan ng pera pagkatapos ng transaksyon. Yan yung ginagawang utusan eh. So hanggang kaya mas nasa baba lang yan eh. Yung mga nasa taas, ito yung sinadiskaya at yung mga kasabwat na mas mataas na opisyal ng public works at ng mga politiko. So, itong mas magandang kuhaning state witness. Ito. But now it's under the custody of the Philippine National Police kasi Police. nga humingi na siya ng protection dahil may mga death threats na daw sa kanyang cellphone ngayon. At lalo na ngayon na kanyang ibinulgar yung pangalan ng dalawang senador. Although hindi pa naman tayo sigurado kung gaano ka-credible at ka-reliable yung kanyang alegasyon kanina na si Senator Joel Villanueva raw at si Senator Jinggoy Estrada daw ang dalawang sangkot ditong senador na kumukuha ng porsyento sa multi-million na flood control projects. So according to him, 30% ang share ng mga senador na to doon sa flood control budget. Ang laki. Okay, so malaki kung assuming 100 million yung project. So may 30 million na kagad ang mga senador. According doon sa presentation kanina sa Kongreso, ang ibinabang pondo ni Senator Jinggoy Estrada allegedly is approximately 300 million. At ito namang si Jesus is Lord leader na si Senator Villanueva ay 600 million. So multiply mo to by 30%, that would be 180 million for Joel Villanueva. And magkano yung kay Jinggoy? Magkano ba yung pera? 300 million eh. 90 million, 30%. So, Laki, malaking pera to. At dito, kanina nakakagulat dahil may pinakitang large sum of money doon sa loob ng isang opisina or bahay ba to? Now the question is, pwede ba itong gamitin sa batas na ebidensya, Attorney Bueno? Ang pera na yun, ipinakita. Pwede yan. Itong perang ipinakita nitong sina Bryce Hernandez, wala pa dito. Ayan! Yan, nasa monitor na natin. So, ang daming pera nito. Yung keeping a substantial amount of money, biruin mo ilang daang bilyon yan, no? In the office is actually, no, it can be used to connect to committing a crime. Bakit ka merong ganyang kalaking amount of money, large amount of money sa isang opisina? Tapos public official ka. Hindi ka naman treasurer. Hindi ka naman disbursing officer. Ikaw ay isang engineer. O kung may politiko dyan, congressman or senador, bakit kayo nakaharap dyan sa napakalaking amount of money na nasa loob ng isang opisina? Palagay mo, hindi lang ako sigurado kung district office to ng Department of Public Works or in another place. Pero at any rate, kung other public office yan, it is not appropriate on the part of the public official to keep a large amount of money in his office. Because that is in violation of the Code of Conduct and ethical standards. Because all public officials are required na to live a modest lives, no? At simple living ka. Tapos magpapakita ka ng ganyang kadaming kalalaking pera sa loob ng iyong opisina at questionable yan. Bakit?
saan galing yung pera? Ba't may ganyan kayong karaming pera sa loob ng isang opisina? Yan ay pwedeng i-connect sa ilang krimen na pwedeng maging malversation of public funds, depende sa circumstances and the documents available para i-connect yan dyan. O pwede ding plunder yan. Pasok din, attorney. Pasok na naman yan doon. So, depending on the circumstances, depending on the situation, that large sum amount of money na multi-million na yan ay maiko-connect to a criminal activity. Pasok siya sa ano. Papasok yan attorney. doon. So, pag yung mga testimonya ni Bryce Hernandez dito ay na-corroborate ng other documentary evidence, ayan ay pwedeng i-connect yan sa plunder, pwedeng i-connect sa malversation of public funds, pwedeng i-connect sa violation of the Code of Conduct and Ethical Standards, at pwede ding i-connect yan sa violation of forfeiture law. Ayan, pwedeng kumpiskahin tuloy yung kanilang mga ari-arian pag napatunayan na may violation sila dyan. Partner, attorney, may lumabas pa kanina picture, di ba? I think kasama si Jinggoy. Senator Jinggoy. Si Alcantara, yung district engineer na si Alcantara ay in several instances, ayan. So, saan yung opisina na to? Kung kasi dinideny ni Senator Jinggoy Estrada na kakilala niya yan or close sa kanya. So, pero lumalabas sa mga pictures, hindi naman siguro AI ito, no? Kung AI, malalaman naman kung AI yan. Pero in this case, ang daming instances na magkakasama sila sa mga events, no? Tapos, kilala din to ni Joel Villanueva. So, lumalabas dito sa investigation that the investigators now have this circumstantial evidence. They have already this testimonial evidence. And they have already this documentary evidence. At papaliwanag natin kung ano yan. Attorney. So, ito kasing mga circumstantial, testimonial, and documentary evidence. Ito yung mga different types of evidence that are being presented in a legal proceeding. So, dito sa kaso na to, nung una kasi ang presentation dito, si Joel Villanueva ay madalas kasama nitong si Alcantara, si district engineer. Na kung saan nagkakasama sila sa mga events, nagkakasama sila sa mga parang cutting of ribbon cutting ceremony, sa mga sa inauguration ng mga projects nila dyan sa Bulacan. At may mga testimonya pa siya doon sa event na yon na kung saan sinasabi niya na humingi pa nga ng dagdag na pondo para sa future projects nila dyan sa Bulacan. Okay, so na-establish tuloy yung fact na magkakilala sila talaga. May connection sila. So, kung mako-corroborate pa yan ng other types of evidence, it would appear na si Joel Villanueva, academic purposes lang to, discussion natin. Kung gano'n ang sitwasyon, si Joel Villanueva ay nakikialam sa implementation of the project. Which is a violation of the Constitution. That is an unconstitutional act on the part of the senator. Because the Supreme Court has already declared that intervening, no, in the functions of the executive department is unconstitutional. After ka mag-appropriate ng mga pondo sa gobyerno, pagkatapos mong gawin yung iyong function na mag-appropriate kayo, sumali kayo sa deliberation, nag-propose kayo ng budget, tapos may bicameral conference pa kayo. Attorney, parang isipin mo lang, anong lakas loob meron sila if kung alam naman nila in the first place na as a public official, di ba? Hindi dapat yun. Hindi dapat yun. Actually, that is a violation. Maliwanag na violation yan ng ating saligang batas. Dahil nakikialam ka doon kung paano gagastusin, paano i-implement ang pondo ng flood control program. Dapat hindi mo na pakikialaman yan. Ipaubaya mo yan sa executive department. Yun ang sabi ng Korte Suprema sa kaso ni
Belhica versus Ochoa. Maliwanag na maliwanag yan na wag kayong makikialam, kayong mga legislators, lawmakers ay hindi dapat nakikialam pagkatapos ninyong gamitin ang inyong power of the purse at for implementation na yung mga pondo na yan ng Executive Department, wag na wag kayong makikialam sapagkat yan ay isang gross violation of the Constitution. Oh. So So, hindi ito yung mga dapat yan. kakaharapin nila. Yan ang mga Pwede. kaharapin nila dyan. Attorney, Pero that oo. is in addition to violation of other provisions of the penal law and other special laws like Oo. the Plunder Law and Matindi pala, Anti-Graft no? and Corrupt Practices Act. Ang daming ano niya. Naku. Kung merong katotohanan, ang ngayong na pinagsasasabi nitong mga district engineers na Oo. sina Bryce Hernandez saka Hernandez. yung si Mendoza ba yun na narinig ko Pero, kanina. attorney, kanina nagbigay naman ng pahayag si Senator Jinggoy. Magpa-file siya ng case eh. Oh. O karapatan naman yan na magsampa ng kaso kung Talagang inaakala nagalit niya. siya eh, di ba? O galit na galit siya pero karapatan niya yun. No? Ang problema dyan kung paano niya patutunayan na hindi naman siya kasabwat dyan sa mga nangyayari na yan. So dapat ma-debunk niya yan, dapat makontra niya yan also with the supporting documentary evidence. Kasi lumalabas dito ay merong mga exchange of messages between the district engineer, at Joel Villanueva and other This one, personalities. attorney, we're showing Ayan. it now. Oo. Ito ba yung kay Joel Yeah, Villanueva? that would be evidence also, Attorney Bueno. Actually, yung mga exchange of messages using the cell phone is actually considered and classified as a documentary evidence. Ang akala kasi ng ating mga kababayan pag documentary evidence ay papel na may nakasulat. Yeah. Pero yung tong mga text messages na to, ito ay isang uri ng documentary evidence na ginagamit sa isang legal proceedings at it contains writings or any material pag documentary evidence, any material consisting of Okay. writings, symbols, numbers, figures, and the primary objective of which is to prove a fact that is being asserted in the document itself. Okay. Dito ito yun na kung saan pinatutunayan niya yung the fact na si Joel Villanueva Naku. ay humihiling pa nga o nagsasabi na ako'y isang majority floor leader at member pa ako ng Commission on Appointments. Bakit parang maliit ang aking pondo sa flood control projects? Tapos may sinabi pa na magkita sa JIL at mukhang doon yata ay may pag-uusapan tungkol sa kaperahan. Pwede ba yung kinamit lang yung cellphone ni Senator Joel pero basically hindi naman talaga It can be corroborated by requesting the National Telecommunications Office, yung Smart, yung dyan Globe, papasok, oo. na kung saan pwede mong pakibigay nyo sa amin yung buod nitong mga usapan na to between Villanueva, ito yung number at definitely ng mga subscriber yan ng Smart or Globe. Of course. No? oo. At pag yung hiningi ng ating government authorities, yung kopya ng mga messages niyan, mabibisto sila na may mga usapan tungkol diyan sa lagayan na yan na 30% kasi dito may pinag-usapan 30% na sharing doon sa flood control funds. So kapag nagkaroon ng deep investigation about this issue, ma-check yan, may paper trail yan. If ever, giving him the benefit of the doubt pa rin naman, of course, Attorney Okay. Bueno, partner. Pero ang lakas ng loob, no? Ang lakas ng loob nila, tsaka paladasal pa naman sila. O pinagpapray nila blessings o di blessings siya, no? Oo. Blessings ba yan? Hindi ko lang alam kung kanino galing. Diba? Ang blessing galing kay Kay Lord. Lord. Kaya nga ibang Ito Lord. hindi Lord, kay Lord galing to Kasi Lord din. Lord. Anong klaseng Lord, Lord. yan? Drug Lord. Pero grabe, no? Hindi nag-iingat if ever, no? Attorney Oo. Bueno, no? Partner, no?
Oh, sabi ni Addictus Rex, Attorney Bueno, disappearing messages can be made to appear again. Hahaha, sabi niya. Oo. So marami pang mangyayari diyan sa mga susunod na araw. Palagay ko may kasunod pa yan na mga ebidensyang ilalabas. Itong Bryce Hernandez mukhang maraming nalalaman tungkol sa transaction eh. Oo. At between him and Diskaya, parang mas gusto ko siyang paliniwalaan eh. Mas para sa'yo. Parang kasi itong isang Diskaya, nung tinatanong siya kahapon kung merong sangkot na senador, sabi niya nung una medyo nag-alanganin pang sumagot. Pero sinabi niya nga na wala daw. Oo. At kaya nga nagsabi itong Senator Marcoleta na kay Jinggoy na okay, safe ka na. Yung pala, hindi pa pala safe, sabi ni Bryce Kinakabahan nga ako Hernandez. doon. Sabing safe ka na, parang may susunod doon, attorney, ano? Pero kanina nakakita mo rin at narinig mo yung mga binatawang salita rin ni Mayor Vico Soto of Pasig, di ba? Na wag agad-agad din maniniwala. Ang pakiusap ni Mayor Vico sa atin ay wag natin basta bibitawan itong mahalagang issue na to tungkol sa ating bayan, tungkol dito sa pondo ng bayan, sapagkat lumalabas na parang nililihis, ginugulo ng other personalities na sangkot dito sa issue na to at dapat bantayan daw natin. Yun ang pakiusap ni Mayor Vico Soto. At baka mawala ang issue ay magkalimutan after several months. Oo, Marian Nanali, pakiulit mo yung tanong mo kay ano kasi natatabunan mabilis umakyat ba? Sige, i-message mo ulit. May kinukulit tayo ni Marian Nanali sa kanyang question. Maylin pala. Ano ba? Marian Nanali? Maylin? O yan. Sige, paki-ano uli. So, yun po ang panawagan. Okay. So, yun nga. Sige, i-check natin para yan. Si Rose Enemy Downfall, ayan, si Rose Pablo, si Car Obs, agree po, attorney, para mas okay po yung Bryce. Agree daw siya sa'yo, attorney. Kasi wala nang choice dito yung Bryce Hernandez kasi masusukol na to eh. So survival ang labanan dito ngayon. So dahil kapag hindi siya nagsalita, kahit hindi siya magsalita o magsalita siya dito, talagang hahabulin siya dito ng mga sangkot. Correct. Attorney, if you may, Attorney Bueno, tama ba na ang plenary ginagawa nilang linisan ng kanilang mga pangalan pag nasasangkot sa anomalya? Salamat, Addictus Rex. The question of Marian Nanali. Linisan. Oo. Sabi ko nga kahapon dapat yung mga miyembro dyan sa Kongreso or sa Senado may daladalang walis palagi. No, pero lumalabas yung iba ginagawa nila na iniiwas nila ang kanilang sarili at ang kanilang mga kasama na sangkot sa anomalya at iniiba ang issue, dinadivert ang issue. Kung mapapansin mo ang investigasyon sa Senado nung hindi pa nagpapalit ng leadership ang kasaluko na kung saan ang Senate President pa nun si Escudero at ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman ay si Marcoleta, mukhang hindi nakapokus ang investigasyon sa mismong Commission of the Crime doon sa 2016 pa onwards. Mukhang pinopokusan lang nila in 2022 pataas. Correct. At pag nababanggit ang Duterte ay mukhang nililihis nila ang mga katanungan. So mukhang may pinagtatakpan. Kaya't buti na lamang at nagkaroon ng change of leadership forthwith. At si Tito Soto na ngayon. At tayo ngayon, makakaasa tayo kasi advokasya yan ni Tito Soto at ni Ping Lacson, ni Hontiveros na kung sino ang may kasalanan na talagang umuubos ng pera ng bayan ay dapat managot sa taong bayan. And knowing that, attorney, partner, that si Senator Lacson will be the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, abangan po natin yan. Ayun. Sabi ni Enemy Downfall, naisahan sila ng mga senador na veterano kasi nauna nang naglabas ng name ng congressman kaya hirap silang bumawi. Mas malawak ang karanasan nitong mga veterano At sila mga neophyte pa lang yan yung iba. Yun. Attorney Bueno, kanina din po sa HOR meron naglinis ng pangalan. Sino Pinayagan naglinis? naman ni Ridon. Yung babae daw. Pangalan ng, pangalan si Ko.
yung babae. Kano-ano kaya ni Saldi oo. yan? Si Pilar ko, I think no, Kano-ano kasi na na ano yun? yan eh. As far as I know, 'di ba? Marian Nanalin na banggit. Oo. Si Garin, ayan, sabi niya kanina. But anyway, so yun nga, attorney, at yan, isa sa aabangan pa, no? Dahil dalawang senator pa lang to, sana wag ano, no? Ay, ako Madagdagan duda ko, pa. baka madadagdagan pa yan. Mm. Dahil marami pang na-involved na sa flood control projects na meron pang 51 million. Oo. 51 billion Billion. na napapabalitang wala naman napuntahan yung 51 billion na yon. Nako. At mukhang naibulsa. At sa Senado, ganun din. Kasi may allocation nga yan, di ba? Yung 12 billion, 9 billion, tapos may nakatanggap ng 3 billion. So, medyo tahimik yung mga senador na yun eh. Oo. Mukhang hindi kumikibo. At walang komentaryo sa mga nangyayari ngayon. Oo. Tanong dito, Attorney Rene, motion na imbitahan si Zaldico. Paano yan nasa Amerika po? Yun ang problema natin kasi nagdadahilan na may sakit itong kongresista na to. But sabi ko nga, the long arms of the law will catch them. No? Pagdating ng tamang panahon ay definitely pababalikin yan dito. At kapag nagkaroon na ng enough evidence and then nakakuha tayo ng mga dokumento na dapat na mag-compel sa kanila na bumalik dito sa Pilipinas, babalik at babalik yan. Hindi makakaiwas yan. Yun ang importante, no? Oo. Para malaman din natin. Attorney, inaabangan ng lahat mga kayubis within 48 hours, inaabangan ng pag-anunsyo ng Pangulo ng ng bubuo. task force or commission, yung independent commission na So, mag-iimbestiga. Pag na-announce na yon, Attorney Bueno, that will be the start na, the beginning na. Yes, ano? so this is going to be an independent body na mag-iimbestiga dito sa anomalya na nangyari sa public works and highways. Ito ang priority eh. Kasi napakalaking pera ang napunta sa public works na wala namang napuntahan. Oo. No, puro guni-guni at imahinasyon na proyekto ang kinalabasan ng bilyon-bilyong pondo. But the question is, paano at saan sila magsisimula if ever ma-announce na yun ng Pangulo within 48 hours? Sila Palagay ko meron na silang mga pangunahing ebidensya dito. Hindi pa lamang sinasabi. Oo. Katulad nitong mga binanggit ng mga kongresista, although naniniwala naman ako na merong iba dyan na hindi naman talaga sangkot. Pero dito sa bilang ng mga kongresista, marami dito siguro ang merong ebidensyang hawak na ang ating mga otoridad. At dito sa dalawang senador naman, ay para sa akin yung exchange of messages, That would may be, i-connecta yan doon sa other types of evidence that may be Oo. presented no ng mga testigo. Yes. At ngayon, knowing that naman din, Attorney Bueno, mga kayubi na nililinis no, sa hanay ng DPWH ni Secretary Dizon. And is asking also yung mga papers, documents, no, para din pwede magamit, di ba? Yeah, Attorney partner. seryoso naman ang ating bagong sekretaryo na talagang linisin. Dahil yun ang order no ng ating presidente na tanggalin ng mga korap dyan at ang mapagsilbihan ng tunay ang ating mga kababayan. Excited ka ba? Malaman na, di ba, Oo Mylene? nga eh. 3-man panel daw ang independent commission sa balita. Okay. Oo. So, sino-sino kaya yon? May kayo ba, mga kayubi, ay merong hula kung sino-sino tong tatlo na to? Oo. Nako. Yun lang. Maria, sabi ito, Attorney, tanong ni Simple Man, about dun expire na Camberloo ng lawyer na nagnotaryo sa affidavit ng Diskaya. Ano to, isa pa, copy-paste din. Kinapi-paste niya. About dun sa expire na Camberloo ng lawyer. Na nag-notary dun sa affidavit ng Diskaya. Oo. Tinatanong niya. Tapos, Attorney, ano po pwedeng maging aksyon kay Cabral? May ebidensya si Senator Ping Lacson ng message niya sa staff ni Senator Tito. Ayan, another violation of Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. At kung siya din ay maililink sa isang criminal activity
then she may be held liable also kung may katotohanan under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And then oo. depending on the amount of money, kung yan ay lalagpas sa 50 million na threshold amount, then she may also be indicted sa isang krimen na plunder. So maraming ano yan, maraming krimen na pwedeng pasukan. So depende sa amount, depende sa sitwasyon, at kung paano ililink yung kanyang paglalako ng budget insertion sa different politicians, no? Medyo mahirap-hirap yan. So may nabasa nga ako sa Bilyonaryo na kung saan isang babae na opisyal ang nakabili, na involved dito sa public works scandal na to, na nakabili ng isang lupa na worth billions of pesos sa isang subdivision dyan sa Makati. It's either Forbes or Dasmariñas Village yata nakabili. Being an official of public works. Wow. Tapos Attorney, nakabili habulin ka ko lang. dyan. Attorney, ano pong masasabi mo na expired pala yung PTR, tama attorney, ng notarized sworn statement ng Diskaya? Okay, PTR ng lawyer? Oo, notarized. PTR ng notarized sworn Kung statement ng kung Diskaya. ang PTR ng Notary Public Expired pala. ang expired, so that is a violation of the Code of Conduct then for the lawyers, no? At that is a ground for disbarment. At saka wala, Matatanggalan siya ng lisensya bilang abogado. at walang saysay yung... At wala yun. Hindi yan good as notarized. So, it is a simple document lang. Hindi siya converted into a public document. So, private document lang yun. Kasi ang purpose ng public, no, for public. yung purpose ng notarization ng isang dokumento ay para mai-convert mo yan into a public document. Oh. Okay. Ma'am, Attorney Bueno, anong masasabi niyo po sa ask ni Attorney Luistro kanina? Anti-DDS naman daw po kasi ang tanong daw po. Ano ganun. bang question ni Luis? Oo. Hindi ko kasi nabuo yung Hindi namin investigation na yan. masyadong na ano, Ano bang Maylin? question ni Congressman Luistro? Oo, yun lang. Sabi ni, may dapat pag hindi kasali dyan sa si Magalong, mag-iingay na naman. Sa dun sa bubuing no? Si Torre daw. May nagsasabi ng mga kayubi natin. Si Torres sana makasama, no? Kasi siya yung binabanggit na dapat matapang, no, determinado at talagang handang tumulong sa gobyerno na tanggalin tong mga korap sa ating pamahalaan. Excited ako dyan, partner. Mas maganda Sino ko si kaya? Torres sa isa dun sa tatlo na yan. Oo. Kasi sila mag-iimbestiga, di ba? Oo. Independent sila Body. investigating body. Dapat walang dapat pare-pareho. Si May Pereira is also watching daw from Saudi Arabia ngayon. Oo. Hello naman. Magandang Umaga. umaga ba Sa doon, no? Saudi. Oo. Ayun. Ni-test po kasi ni Luistro kanina yung veracity ng statement ni Diskaya po. Okay, Tines. Okay. Kino-cross-examine siguro ni Luistro si Diskaya. Pero kanina umatin lang yung lalaki. Wala yung babae dahil masama daw ang pakiramdam ni Mrs. Kanina Diskaya. nga, nang tinatanong yung lalaking Diskaya, Attorney Bueno, sabi niya, I think Congressman Garin is yung nagtatanong, sabi niya, sorry ma'am, kasi wala pa akong tulog. Wala pa Sabi daw siya. ni- Oo, lalaking Diskaya. Oo. Kasi yung mga tanungan, minsan hindi niya, medyo parang alangan yung mga, hindi pa daw siya Pero sa akin ang natutulog. obserbasyon ko sa kanya, hindi ko naman nabuo yung investigation, pero ang parang obserbasyon ko sa kanya, nagsisinungaling siya. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Kasi kung ikaw umarap ka sa isang investigating body at kung talagang malinis ang konsensya mo, hindi ka na magtatanong ng kasagutan sa abogado mo kung simpleng tanong lang ang hinihingi sa'yo ng kongresista. Pero sa kanya, tanong ng tanong sa abogado, simpleng question. Baka natatakot, attorney, kung ano yung baka mali ang maisagot niya that would be used against him. Hindi, kung malinis ang konsensya mo, in good faith ka, bakit ka magtatanong Like ng... si Bryce, no? si Bryce, dire-diretso magsalita siya. So, bakit sa kanya, ang dami niyang kinukonsulta sa kanyang Yun nga. abogado? Attorney, hapon daw po sa Saudi Arabia. Wow, hapon.
Attorney, ano po ang say nyo sa 3-strike rule ng sa DPWH? Mas mahigpit daw ngayon, kaya nagbibigay sila kesa date maluwag o kay walang nabibigyan ng pera. 3-strike ng rule ng DPWH daw ngayon. Oo. Okay. Yun lang. Attorney Bueno, if 2003 sila nag-start bilang contractor, bakit yung mga kumpanya nila ay itinatag noong 2014, 2015, 2017? Ano yung kumpanya nila noong 2003? Yun nga, isa pa yun dun sa affidavit, no? Okay. 2003 nag-start. Pero 2014 ang registration ng business. Oo, ang layo. Layo, no? So therefore, yung kanilang mga ginawang transaction na negosyo since 2003 until 2014, illegal yun. At maraming legal consequences yan. Una, nag-conduct ka ng business without the necessary license or business permit from the government. So, paano yung taxes mo? Isa pa yun. So nagkaroon ng tax evasion doon, violation of tax laws. Maraming violation doon na mangyayari. Pinag-isipan niya ba yung kanyang mga doon, no? Kaninang affidavit yan kay Diskaya. Kay Diskaya. Yan yung natanong kanina ni Congresswoman Garin. Oo. Oo, narinig ko yun. Maraming violation doon. So, sabi ni Sir Gonzaki, Attorney Bueno, salamat sa hiram lisensya. Pwede pala yun, no? hiram lisensya. Actually, bawal yung hiram na lisensya. Oo nga. Hindi dapat pinapayagan ng public works yun na makikipag-deal sila sa isang kumpanya na nang hiram lamang ng lisensya. So, bawal yon. So, pero nagiging questionable yun no? Pero dapat hindi pinapayagan ng public works yun. Kung sino man yung public official na pumayag doon, nag-agree or nagbigay ng consent na gamitin ng lisensya ng isang agency na kung saan hindi naman siya yung actually nag-participate doon sa project at nagbayad lang, ay dapat parusahan din yun. Yun lang. Oo. Sabi, okay, yun lang naman. Pero parang kanina, sa mga kwento, attorney, pero partner, kalakaran no? Sa kanila din, di ba? Hindi pwede yung kalakaran na sinasabi na gano'n. Dapat sumusunod sila strictly kung ano yung pinag-uutos ng ating batas. Yan naman. So for this, Attorney Bueno, ayan yung kay Senator Jinggoy and Senator Villanueva, ay ano ba yan? Masasalang ba yan palagay mo sa Blue Ribbon? If ever, sa Red Ribbon. Red Ribbon. Kakain sila doon, Attorney. Pwede ba ayan, maaring yan sakupin na yan ng isang bagay, executive lang kasi ang nasasakop ng ng bubuin ni President Marcos. So hindi siya pwedeng makialam pagdating sa Legislative Department. So yan, pwedeng dalhin yan sa Blue Ribbon Committee at usisain sina Jinggoy o kaya pwede ding imbitahan ng House of Representatives si Jinggoy kung magkakasundo sila na pwede siya mag-appear doon. At upang depensahan naman niya ang sarili niya sa mga aligasyon na ginawa sa kanya nitong si Bryce Hernandez kasi this is a serious accusation na kung saan involved siya doon sa isang malaking flood control project. Hindi pa ba sapat yung nagpaliwanag siya kanina at sabi niya magkasampa siya ng kaso? Hindi baka hindi ganon katibay yung sa media kanya. Lang naman, sa media lang yun Dapat magkaroon dito ng isang investigasyon para in order to free himself from that accusation. Yun lang. Kaya may mga lumalabas na memes magkatabi si Joel tsaka si Jinggoy. May isa pang senator din. Nakatabi sila, 3 sila hindi ba? Yun lang naman. But, ang nakakatawa kasi dito sa pangyayari na to, kung isipin mo sa Senado, yung Senate President involved doon sa campaign donation, which is in violation of the law. The Senate pro tempore is now being accused of receiving kickbacks dito sa flood control. And then the majority floor leader is also involved in receiving kickbacks dito sa
flood control. So, buti na nga lang nagkaroon ng change of leadership kasi unti-unti nang nalulusaw yung tiwala ng taong bayan. Oo. Not only doon sa mga senador, kundi doon sa mismong institusyon. Nawawala ang tiwala ng taong bayan. Oo. Pero sabi nga Attorney Bueno, partner, napag-usapan natin ng mga nakaraan na if kung sakaling mayroon na within 48 hours no yung bubuin ng pangulo na investigating body, pwede bang wag na rin ituloy ang mga ganitong hearing o pagdinig? Depende yan kasi hindi pa natin nakikita at nababasa yung charter na bumubuo dito sa komisyon na Wala ba binuo ng itong ating magiging presidente. epekto? So, dapat makita natin kung ano yung talagang directive na binibigay nitong task force or commission. Kung ito ba ay hindi magkakaroon ng komplikasyon doon sa function na legislative. Sa function pala, yes, magkakaano, no? Tingnan muna Alaman. natin bukas kung ano yung ilalabas na Oo, na order. na order ng Pangulo. Kung anong nilalaman ng composition and the functions of the commission. Sabi ni Simple Man, so attorney, pwede po bang matanggal sa Senator Chi sa Senado? Pwede yan. Ang pinaka-procedure dyan is magpa-file ng complaint sa Ethics Committee. Sa ethics pa rin. Sa Ethics Committee kasi pwede sila mag-suspend or magtanggal ng isang miyembro ng Senado. So itong lahat na pinagbibintangan ng mga senador na tumatanggap ng kickbacks ay pwedeng sampahan ng complaint sa Ethics Committee dyan Ethics sa lang Senado. talaga. Okay, and then? At kapag napatunayan na sila ay may pagkakasala, it's either depending on the gravity of the offense, pwedeng suspension, pwedeng expulsion. Yun ang yun ang Sa bigat, parusa. no? So dalawa yan. Mamimili lang naman yung committee. Tanggalin, suspendihin. Maliban na lang kung gagaya sila sa ibang bansa pag na-involve na ganyan. Maghaharakiri. Or bababa O sa- kaya magre-resign. Oo. Dito sa atin mukhang walang hiya eh. Kaya nga sabi ni Presidente during the SONA, mahiya naman kayo. Actually, malaking pasasalamat ang dapat ibigay ng ating mga kababayan sa ating Pangulo sapagkat siya nagsimula lahat nito eh. During the SONA, siya ay nagbigay ng mensahe sa mga corrupt na officials na mahiya naman kayo. Pumalakpak pa nga, di ba? At doon Yung nakita natin, nagpalakpakan pa yung mga walang hiya. No? At May wala ako sound effects dito kasi ng tan. Yan. grabe, no? Talagang walang hiya yung mga to, no? Ngayon nga Grabe. napapatunayan mo na lumalabas na meron sa kanilang involved talaga dito sa kurakot na to. Katakot-takot na kurakot. Hindi lang basta kurakot to eh. Dahil bilyon-bilyon yung kinukurakot eh. Oo. Di ba? Walang hiya. Ikaw ba naman kung ikaw ay isang politiko or public servants, nakikita mo yung Bulacan eh, lubog sa baha. Tapos ikaw patuloy pa ang paghingi mo ng share or kickback doon sa mga contractors. Anong klaseng konsensya meron ka? Oo. Anong klaseng tao ka? Tao ka ba? Hindi, babasahan kita ng Bible verse, attorney. Basa. Hindi yata tao 'yon. Dahil hindi ka naawa doon sa mga kababayan mo. Pero kung magsalita ka sa plenaryo, akala mo napakabuti mo at nagmamalasakit ka sa mga kababayan mo. But the truth of the matter is that isa kang Tawag dyan, ganid eh, no? Pagiging ganid. Diba? At ang ugaling pagiging ganid ay hindi ugali ng Panginoong Jesus. Oo. Kaninong ugali yun, Attorney Bueno? Kay Lucifer. Kay Lucifer. Diba? Wala akong masabi, Attorney Kaya nga Bueno. pinalitan na nga yung JIL, di ba? Oo, nako. yung J, hindi na si Jesus yun. Oo. Iba na pangalan ng tao. Yung L, sino yung L? Si Lucifer. Si Lucifer. Ay, nako, tingnan natin. Yung I is Oo, Lucifer. oo. No, yung Pero- J, ewan ko ano yung J. Pero pag nagpunta ka ngayon sa mga karinderya, sa barbershop, saan? Yan talagang tampulan ng usapan. Miski Attorney. ordinaryong manggagawa, kahit magtataho gagalit na eh. Oo. Diba? Kapagod magtinda. Ang hirap-hirap bitbitin nitong taho ko pagkatapos kayo dyan. Nagpapakasasa kayo sa pondo ng bayan na dapat sana nakapagtinda ako ng taho na maayos. Hindi ako nakapagtinda. Bakit? Lubog sa tubig.
Yung mga dinadaanan ko, mga suki ko. Baka sabing naman kaya ganun. marami daw leptospirosis na kaso. Oo, Dahil sa baha, di ba? Attorney, ang daming problema ng baha, ang ano? daming problemang binigay Walang niya pasok sa ba, eskwela. Announce Pero agad. ikaw ba maniniwala, partner, na ito ay divine intervention lahat? Yeah, oo. Tapos kahapon birthday ni Mama Mary. Doon pa sumabog yung ano, no? Pinasabog ni Mama Mary yung mga pangalan ng mga Oh, kongresista. natabunan yung birthday ni Mama Mary, Oo, sabi niya diba? Ay, nako. Anyway, Attorney Bueno, tama naman yung divine intervention. Pero dahil dyan, susunod na kasi, Attorney, again, ang Santon. Oo, napakabilis ng ating Maraming salamat sa pagsama po ng ating mga kayubi. Ayan, may gusto kang batiin na pasalamatan, Attorney. Salamat sa lahat ng ating mga kayubi na walang sawang sumusubaybay sa ating programa. At sana po bukas ay muli nyo kaming samahan dito sa ating programa. Yes. So maraming salamat po. Paki-like and share nila yung programa natin, Attorney, no? YouTube, Facebook, paki-like and share nyo po. Twitter. Twitter, yan. Dating Twitter Dating X na X. ngayon. Oo. Okay. At maraming salamat. Ako po si Radyo Mon, Jenny Pahilanga. At ako po si Attorney Rene Bueno, hanggang bukas sa programang Usapang Batas. Oras 8:53. That time check was brought